Ngayon ang ating i-recap ay isang science fiction horror movie na pinamagatang Firestarter. Ngunit bago ang lahat, please subscribe and click the notification bell upang ma-notify kayo sa aking mga paparating na uploads. Nagbukas ang pelikula sa isang eksena ng mag-asawa, sina Andy at Vicky McGee, na hinangaan ang kanilang anak na babae, si Charlie, sa isang flashback. Pagkatapos nilang ilagay siya sa kanyang kuna, dumiretso sila sa sarili nilang kwarto. Sa sandaling iyon, nakarinig si Andy ng ingay at nagmadaling bumalik sa silid ni Charlie. Sa kanyang takot, nalaman niyang nasunog ang laruan sa itaas ng crib ni Charlie, at iba pang mga bagay sa silid. Mabilis niyang hinawakan ang anak, ngunit nasunog din ito. Sa kasalukuyang panahon, nagising si Andy mula sa kanyang pagkakahimbing at pumunta sa kusina, kung saan nakita niya si Charlie na nakaupo mag-isa at naglalaro ng lighter. Nang tinanong niya si Charlie kung bakit siya nagising, sinabi niya sa kanya ang tungkol sa isang bangungot na naranasan niya. Ibinahagi din niya ang kanyang mga alalahanin tungkol sa kanyang mga kakayahan sa pyrokinetic, na tinukoy niya bilang masamang bagay. Sinubukan ni Andy na aliwin siya, at hindi nagtagal ay nagising na rin si Vicky, at pumunta sa kusina para magluto ng almusal. Lumipat ang eksena sa kung saan ipinakita sina Andy at Vicky bilang isang batang mag-asawa, na nakilahok sa mga klinikal na pagsubok na pinamahalaan ni Dr. Joseph Wanless. Ang mag-asawa ay binigyan ng eksperimentong gamot na tinatawag na Lot-6, at ang kanilang progress ay mahigpit na sinubaybayan at ini-record. Ang ibang mga kalahok ay ipinakita din na uminom ng parehong gamot, na may mas malala at marahas na resulta. Sa kasalukuyan, nagtatrabaho na si Andy bilang isang psychologist. Dahil sa mga epekto ng Lot-6, nakuha niya ang kakayahang manipulahin ang mga pag-iisip ng mga tao gamit ang isang pamamaraan na tinatawag niyang The Push. Sa isang sesyon, ginamit niya ang kanyang kapangyarihan upang hikayatin ang isang babae na huminto sa paninigarilyo, na nag-alinlangan sa simula. Sinabi ng babae na mas mabuti na ang kanyang pakiramdam at mas malusog, kung kaya ay binayaran niya si Andy, bago lumabas ng kwarto. Gayunpaman, ang paggamit ng kanyang kapangyarihan ay naging sanhi ng pagdurugo ng mga mata ni Andy. Sa paaralan, si Charlie ay naging target ng pambubuli ng kanyang mga kaklase, partikular na ang isang bata na nagngangalang Gavin. Sa kabutihang palad, ang kanyang guro na si Miss Gardner, ay mabait at nakikiramay sa kanya. Iminungkahi niya na gumamit si Charlie ng Google upang mapabuti ang kanyang mga marka, ngunit hindi alam ni Charlie kung ano ito, na nagudyok sa kanyang mga kaklase na pagtawanan siya. Nang maglaon, sa pag-uwi ni Vicky, nadatnan niya si Charlie na umiiyak, matapos pagtawanan ng kanyang mga kaklase. Inaalo ni Vicky ang kanyang anak, at tiniyak sa kanya na siya ay espesyal. Nagtapat si Charlie sa kanyang ina, tungkol sa insidente sa paaralan, at sinabi ang kanyang pangangailangan ng wifi. Sa kasamaang palad, ipinaalam sa kanya ni Vicky na ang kanilang sitwasyon sa pananalapi, ay ginagawang imposibleng mabayaran nila ang wifi. Pagkatapos, tinalakay ni Vicky ang mga espesyal na kakayahan ni Charlie kay Andy, at hinimok siyang isaalang-alang ang pagsasanay sa kanyang kapangyarihan. Gayunpaman, nag-alangan si Andy dahil gusto niyang mamuhay ng normal si Charlie, at natatakot siya sa mga panganib na maaaring maidulot ng kanyang kapangyarihan. Kinabukasan sa klase sa gym, natamaan si Charlie ni Gavin habang naglalaro ng dodgeball. Dahil doon, nagsimula siyang huminga ng malalim, alam na maaari niyang mawala ang kontrol sa kanyang kapangyarihan. Nagmadali siyang pumunta sa banyo para pakalmahin ang sarili. Nang malaman ito, sinundan siya ni Miss Gardner at nahanap si Charlie na nagtatago sa stall ng banyo, habang umaagos ang gripo at umuusok ang tubig. Sinubukan ni Miss Gardner na kausapin siya, ngunit nagulat siya nang nasira ang bisagra ng pinto sa banyo, dahil sa hindi na kontrol ni Charlie ang kanyang superpower. Matapos ang insidente, inimbestigahan ng pulisya ang pangyayari, habang sina Andy at Vicky ay tinawag ng principal ng paaralan. Tiniyak ng mag-asawa sa principal ng paaralan, na hindi na mauulit ang ganitong insidente. Sa bahay, patuloy na nagtatalo sina Andy at Vicky, kung ano ang gagawin kay Charlie. Iginiit ni Vicky na kailangang mag-practice si Charlie, upang makontrol niya ang kanyang kapangyarihan. Gayunpaman, atubili si Andy na gawin iyon, dahil ayaw niyang maranasan ni Charlie ang sakit na kanyang nararamdaman, sa tuwing ginagamit niya ang kanyang sariling kapangyarihan. Biglang lumabas si Charlie mula sa kanyang silid, at nagtanong kung ano ang nangyayari.
Ipinaliwanag ni Andy na isang mahiwagang organisasyon ang humahabol sa kanila dahil sa kanilang mga natatanging kakayahan, at kailangan nilang umalis sa lalong madaling panahon upang maiwasang mahuli. Nang marinig ito, nalungkot si Charlie at napaiyak, tinawag ang kanyang sarili na isang halimaw. Bilang resulta, nawalan siya ng kontrol sa kanyang kapangyarihan, at hindi sinadyang nasunog niya ang mga braso ng kanyang ina. Sa takot, sinubukan ni Charlie na tumawag sa emergency services, ngunit mabilis siyang pinigilan ni Andy, dahil alam niyang makakaakit lang ito ng atensyon. Samantala sa isang lihim na pasilidad, si Captain Jane Hollister, ang pinuno ng Department of Scientific Intelligence o DSI, ay sinusubaybayan ang mga thermal signature na dulot ng mga pagsabog ni Charlie. Nakipag-ugnayan siya sa isang kapwa superhuman, si John Rainbird, upang hanapin si Charlie at ibalik siya sa pasilidad. Nang maglaon, inaalagaan ni Andy ang matinding pinsala sa braso ni Vicky. Iminungkahi ni Vicky na dapat ay ginamit ni Andy ang The Push upang pigilan si Charlie, ngunit sinabi sa kanya ni Andy na natatakot siya sa maaaring mangyari kay Charlie, kung gagawin niya ito. Pagkatapos ay hiniling ni Vicky na ilabas si Charlie para bilhan ng ice cream, at subukang pakalmahin ang anak. Habang siya ay nag-iisa sa bahay, nagsimula siyang makaramdam ng kakaibang presensya. Bigla siyang nakarinig ng katok sa pinto, at nakita niya ang isang babaeng pulis sa labas. Ipinaliwanag ng opisyal na naroon siya upang mag-follow up sa emergency call kanina, ngunit sinabi ni Vicky na minor incident lang ito, at sinabing nag-overreact lamang ang kanyang anak na babae. Matapos isara ang pinto, natuklasan ni Vicky si Rainbird sa loob ng bahay. Hiniling niyang malaman kung nasaan si Charlie, ngunit sinubukan ni Vicky na lumaban gamit ang kanyang telekinetic na kapangyarihan. Dahil sa kanyang pagtanggi na ihayag ang kinaroroonan ni Charlie, ang dalawa ay naglalaban. Kasabay nito, umuwi sina Andy at Charlie, at nakonsensya si Charlie sa pananakit sa kanyang ina. Gayunpaman, tiniyak sa kanya ni Andy na patatawarin siya ni Vicky. Pagkatapos ay pumunta siya sa kanyang silid upang tingnan si Vicky, ngunit napansin niyang bahagyang hindi ayos ang pintuan. Pagbalik sa sala, naabutan niyang hawak-hawak ni Rainbird si Charlie, habang nakatutok ang kutsilyo. Sinubukan ni Andy na gamitin ang The Push hanggang sa dumugo ang kanyang mga mata, ngunit nabigo siyang iligtas si Charlie. Sa kabutihang palad, nagtagumpay si Charlie na madaig si Rainbird, sa pamamagitan ng pagpasabog ng apoy sa buong bahay. Kasunod nito, huli na nang nahanap nila si Vicky, na napatay sa naunang laban. Habang nasusunog ang kanilang bahay, nagmadaling tumakas sina Andy at Charlie sakay sa kanilang kotse. Kinabukasan, nagpahinga si Andy sa kotse, at nagsasanay si Charlie na kontrolin ang kanyang kapangyarihan. Nang makakita siya ng isang pusa, sinubukan niyang kaibiganin ito, ngunit kinalmot siya, dahilan upang aksidenteng masunog ito ni Charlie hanggang mamatay. Sumugod si Andy sa kanya at inaliw siya. Sa ibang lugar, binisita ni Captain Hollister si Dr. Wanless sa isang retirement home, humingi ng tulong sa kanya para mahanap si Charlie. Gusto niyang pag-aralan siya at tulungan siyang kontrolin ang kanyang mga kapangyarihan, ngunit pinakiusapan siya ng doktor na patayin na si Charlie, bago pa lalong lumakas ang kapangyarihan nito hanggang sa hindi na makontrol. Balik kina Andy at Charlie, nagsagawa sila ng libing para sa pusa, at ipinagpanalangin rin si Vicky. Upang maiwasang mahuli, umupo sila sa tabi ng kalsada at naghintay ng taxi, dahil hindi sila makapagmaneho ng sarili nilang sasakyan. Hindi nagtagal, sa wakas ay nakilala nila ang isang lalaking nagngangalang Irv Manders. Pagkatapos gamitin ang The Push, napapayag nila si Irv na dalhin sila sa Boston, ngunit huminto muna ito sa kanyang bahay upang makakain. Habang nag-uusap sina Andy at Irv sa loob ng bahay, naglakad-lakad si Charlie at aksidenteng nahanap ang asawa ni Irv, si Essie, na naging bedridden pagkatapos ng aksidente sa sasakyan. Matapos matagpuan ni Charlie ang kanyang paralisadong asawa, nagalit si Irv sa una, ngunit pagkatapos na huminahon, inamin niya na kung minsan ay sumusobra ang kanyang reaksyon. Noong gabing iyon, ipinaliwanag ni Andy kay Charlie na pinrotektahan niya ang anak mula sa masasamang tao, at ginamit ang The Push para patayin sila. Kinaumagahan, natuklasan ni Andy na si Irv ay napuyat buong gabi, sa panonood ng isang balita ng insidente sa tahanan ng Magi, na nag-frame kay Andy na siyang may kagagawan ng lahat. Nagtalo sina Irv at Andy, bago ipaliwanag ni Andy na gusto lang niyang protektahan ang kanyang anak. Hindi nagtagal,
pumasok si Charlie at sinabi kay Irv na telepatikong nakipag-usap siya kay Essie, at sinabing pinatawad na nito si Irv, sa aksidenteng nagdulot sa kanya ng pagkaparalisa. Dahil dito, nagbago ang isip ni Irv at nagpas siyang protektahan sina Andy at Charlie, kapag dumating ang pulis dahil sa kanyang naunang tawag sa emergency. Habang nakikipag-usap si Irv sa pulis, lumabas si Rainbird sa mga palumpong at mabilis na pinatay ang mga pulis, bago binaril si Irv sa tuhod. Nang malaman ito, sinabihan ni Andy si Charlie na tumakas, habang sinubukan niyang i-distract si Rainbird. Ginamit niya ang The Push upang ma-distract si Rainbird, na nagpahintulot kay Charlie na makatakas ng ligtas sa kagubatan. Sa sandaling iyon, dumating ang mga tauhan ni Captain Hollister, upang hulihin sina Andy at Rainbird. Tinanong ni Captain Hollister si Andy, na paulit-ulit na tumangging ihayag ang kinaroroonan ni Charlie. Samantala, nakatuon si Charlie sa paghasa ng kanyang mga kapangyarihan sa apoy. Sa isang punto, narinig niya ang boses ng ama na telepatikong nakipag-usap sa kanya, at sinabi na siya ay nasa pasilidad ng DSI. Kaya naman, mabilis na minamanipula ni Charlie ang tatlong bully para bigyan siya ng bisikleta at pagkain, bago sundan ang mensahe ng kanyang ama. Pagdating sa pasilidad, sinundan niya ang isang ahente ng DSI sa kanyang sasakyan, at hiningi ang kanyang keycard. Nang bumunot ng baril ang ahente para salakayin siya, sinunog siya ni Charlie hanggang sa mamatay. Pagkatapos ay bumaba siya sa hagdan patungo sa restricted area, kung saan nakakulong ang kanyang ama. Sa wakas ay narating niya ang selda ni Andy na may salamin sa harap, para lamang malaman na ang mensahe ay mula talaga kay Rainbird, hindi sa kanyang ama. Kasabay nito, nilapitan ni Captain Hollister si Andy, at binalaan si Charlie na huwag gamitin ang kanyang kapangyarihan, dahil maaring hindi niya sadyang masunog ang kanyang ama. Dahil sa wala ng ibang paraan, humingi ng tawad si Andy kay Charlie, at pagkatapos ay inutusan siyang sunugin ang buong lugar, simula sa kanya at kay Captain Hollister. Sa sobrang galit, sinunog ni Charlie ang buong pasilidad, binuksan ang lahat ng mga pintuan ng security gamit ang kanyang isip, at naglakad sa mga koridor habang pinapatay ang sinuman sa kanyang landas. Gayunpaman, sa kalaunan ay napalibutan siya ng mga lalaking nakasuot ng hazmat suit, na imyon sa kanyang kapangyarihan. Buti na lang at dumating si Rainbird, at binaril ang lahat ng mga lalaki mula sa likuran. Pagkatapos ay sumuko siya kay Charlie at lumuhod sa harap niya, humingi ng hatol sa kanya. Sinimulan siyang patayin ni Charlie, ngunit huminto nang tingnan niya ang sarili sa salamin, at napagtanto na hindi siya dapat maging isang mamamatay tao. Iniligtas niya ang buhay ni Rainbird, bago tuluyang sunugin ang natitirang bahagi ng pasilidad. Nagtapos ang pelikula sa pag-upo ni Charlie sa dalampasigan, at dumating si Rainbird na nag-alok ng tulong. Tinanggap ni Charlie ang tulong, at kinarga siya ni Rainbird palayo sa lugar. At dito nagtapos ang kwento. Hanggang sa muli, maraming salamat sa panonood.